Nakita ng anak ko, bakit ganun, mami? Bet sila Kuya Dodong, sila ate, hanggang ngayon mahal na mahal ni Daddy. Bet ako, di ba pila sa magulang? Sa magulang, nakakasakit yun. Ang tagal ko na nahimik eh. Tapos ngayon lumalaki na anak ko. Nagtatanong Oo, hindi man lang niya maibigay yung approach lang. Alisin na natin yung galit. Yung galit sa amin isa't isa. Ako nga pinatawad ko siya eh. Ba't ako hindi niya ako kahit para sa anak namin, di ba? Tapos sasabihin na anak ko, mami, nagre-rebuild ako kasi sama-sama na loob ko kay Daddy. Gusto ko matulog sa kanya, ayaw niya ako patulugin. Wag daw, opo, wag daw ako matulog. Bakit sila pwede doon sa bahay nila? Hindi nagkukulang yung bata na nag-effort siya. Parang ako inaiyak. Kasi ma'am, binata na siya, nagbibinata na siya. Tapos nakita niyo yung mga kapatid niyang binata din, anak din ang daddy, hindi siya ginanon, hindi sila ginanon. Years old na. Yes, ma'am. Ang anak nyo. Yes. So, gaano katagal kayo nagsama? 10. 10 Kasi years. 2010 up to 2020. Ilang taon yung bata nung nagkahiwalay kayo? Magsa-7. Simula nung panahon na yon, hindi na siya nagbibigay? Hindi, opo. Actually po kasi noon, nung medyo nagsad ako sa paghiwalay namin dahil sa third party involved. So ako talaga yung nag-left. Ikaw umalis? Oo, ako na talaga. Pas na na-depress ako. So talaga inalayo ko yung ano ko sa kanya. Okay. And then yung anak ko humihingi na lang sa kanya, pinapapunta ko. Kasi wala talaga binibigay. So naawa naman ako sa anak ko. Hinayaan ko na. Kasi before so naman. kilala niya ang tatay niya? Opo, kilala naman niya ang tatay niya. Kailan kayo huling nagkausap ni Rodolfo? 2020. Simula nung 2020, hindi pa kayo nagkakausap? Yes. Hindi mo man lang siya, hindi kayo nagbaranggayan? Ganun? Hindi po. So ito ang unang pagkakataon na i-impose mo sana yung karapatan ng bata. Yes, opo. Alam ba ng anak mo na nandito ka? Yes, andyan po siya sa labas. Ay, nandyan siya. Yes, okay. opo. Yung bata ba, kahit nitong huli, hindi rin niya humihingi siya. Siya talaga, kasi lumaki na siya. So sabi ko, sige anak, mihingi na siya. Puntahan mo. Siya na po yung mismo ng mami po tanaw kay Daddy, hayaan mo na kami mag-usap. So hinayaan ko last year. Okay. Ganun naman, okay naman yung nangyari. Tapos ngayon, nakikita ko sa mga anak ko, yung kada hingi niya, naaawan ako sa text, hindi siya pinapansin, mami, ayoko na, pagod na ako kay Daddy. Sabi ko, nakibabasa ko na may mga text. Sabi ko, sige, okay. Nga, bigla po ako ngayon nawala ng trabaho. Okay. So may trabaho ka sana, kaya okay lang. Okay, yes, opo. Ngayon talagang as in wala. Kaya yung anak ko lumalaki, nag-high school, tapos lahat ng kakulangan niya, wala talaga. Hindi ko masupport. Okay. Ano pong trabaho ninyo noon? Dati ma'am, nasa PLDT, marketing. Okay. So kailan ka pa nawalan ng trabaho? Last July lang ma'am. Sa akin ma'am, hindi naman ako humihingi. Yung para sa anak ko, kasi nakwenta ko naman, everyday yan, 100 yan talaga. Pang baon. Okay. Pamasahin niya sa school. Tapos may mga gamit siya sa school talaga na ngayon nakatistag, hindi ko maibigay. Kaya sabi ko, ikaw na lang anak. Sige mami, kahit magkano na lang gusto ni Daddy, basta meron lang akong hawak. Sabi ko, sige, kahit... Tsaka diretso sa kanya. Yeah, opo. Diretso talaga sa kanya yan. Marunong naman na yan. Noon, magkano ang nakukuha or magkano binibigay ng tatay niya sa kanya? Nung nagsasama naman kami, ma'am, okay naman kami. So far talaga nung okay naman. Hindi, nitong huli. Wala na po talaga. Wala na. Hindi, pag nagpupunta yung siya sa tatay niya, yung last po, 300. 300? Opo. Diyos ko. Gaano kadalas ang... Wala po. One time lang po. One time lang? Opo, pinadala pa ata yun sa GCash ng ate ko. Kasi hindi siya pinapupunta. May kwento pa yan, ma'am. Kasi yung anak ko, di ba, pinabayaan ko na pumunta sa kanila. So, ang nangyari ate sa kanya, parang feeling ng bata, hindi siya tanggap sa side ng pamilya niya, ng daddy niya. Bakit? May pagdududa pa ba sila kung anak ko? Hindi. Kasi nga, siyempre, parang dating nila nagalit sa akin, pati anak ko, hindi nila talaga inaano. Gano'n na nangyari eh. Okay. Kasi sila yung mas gusto nila yung babaeng kinakasama ngayon. So may anak ba? May pamilya na? Wala po. Wala naman po. Wala. May edad po sa akin yung babae. Meron bang trabaho itong si Rodolfo? Ang alam ko po meron. Meron silang tindahan. Tapos may negosyo? May negosyo sila. Tapos yung siya naman, alam ko naman, nag-grab drive siya. Okay. Yun ang alam ko. Sarili niya sasakyan yun? Okay. May ibang pamilya ba ito si Rodolfo bukod dun sa kinakasama niya? Yun lang alam wala ko. Siyang anak sa iba? Ang bunso ko na lang po ang pinakabunso niya. Lahat po ng anak niya before, malalaki na. Pero may asawa na. Okay. So may mga anak. May asawa siya dati? Opo. Bago sa akin. Before you. Ikaw, meron ka ring... Wala sa ngayon. Wala na po. Mula nung isa lang ang anak mo. Dalawa po. Dalawa. Pero mas matanda yung isa. Opo. Okay. Kung ganyan si Rodolfo na mahirap kausapin, ikasuhan mo na. Yun nga po eh. Vowsy case ito.
ang violence against women and children kasi hindi lang naman yun sa pananakit, yung physical, ano. Meron tayong tinatawag na economic abuse. Kasi entitled naman talaga. Ang birth certificate ng bata, acknowledged naman ni Rodolfo. Yes, okay, so wala tayong question. Di tayo magpapa-DNA test. Ang tagal din. 13 ni. Mahiya naman tayo, di ba? Opo. Okay. Ito, i-refer po namin kayo. Para lang for your own, kaalaman. Klaro naman na anak niya. Klaro naman na may pangangailangan. Klaro naman na for the longest time, walang binibigay at ikaw lang ang nagtaguyod. Ma'am Marie, good afternoon po. Opo. Ma'am, gusto lang namin marinig po sa inyo kung ano ba ang magiging proseso sa paghingi po ng support dito po sa isang ama na matagal na hindi tinutugunan ang pangangailangan ng kanyang anak. Pag ganito, ma'am, normally, punta po sila sa aming tanggapan po sana, ma'am, para mas ma-assess po namin sila. Kasi talagang, ang naman po ay obligado na mag-provide ang magulang para sa pangangailangan ng kanilang anak. Ano po? Yes. Ngayon po, kung hindi siya nag-aabot, may karapatan po si Mrs. na mag-file ng case. Okay. Pero bago para po... Para maagapayan po, ma'am, namin siya, pwede po siyang dumulog sa amin po. Okay. Pero bago po tayo magkaso, di ba, pwede rin yun naman po na dyan sa inyo ipatawag, mag-usap sila. Pwede naman, ma'am. Pwede silang pagharapin po muna para magkaroon po sila ng settlement kung ang case po, ma'am, ay custody, na lang support. Pero kung magpa-file po ng case, like sa vowsy po, hindi na po kasi sa level po natin, ma'am, yun. Yes, kailangan namin pong support na po yan. Yes, kung magkakaso na po, i-refer naman namin sila sa Women and Children's Protection Desk ng PNP. Oo, pero makikipag-coordinate sa inyo kasi at least makita na in-exert natin yung effort na magkaayusan sana sila. Yes, ma'am. 'Di ba? Ma'am, pagka ganito, kasi mukhang yung bata rin is 13 years old and siguro mukhang baka kailangan rin ng counseling dahil doon sa rejection ng bata. I think yun mare-refer talaga namin sa inyo for appropriate siguro na assessment and intervention. Yes, ma'am. Bukas po yung opisina namin, ma'am, para po agapayan po, ma'am, sila. Handa naman kayo talaga nakasuhan, if ever, kung hindi po mag-ano? Opo, kasi kung hindi naman talaga siya tsaka kung hindi niya naman pinapansin anak ko, ang daming kasi nungalingan, kaysa may sakit, kaysa bulag, pati ako pa daw nakabulag sa kanya, dahil supposed to be, ang tagal-tagal ng area na yon, yung mga ganun na ginagawa. Tapos yung sinasabi niya palagi sa anak ko na, pag nanghingi, wala man lang siyang react, di ba? Yun ang tagal naman tumigil na ako eh. Ngayon man lang, malaki na yung anak ko, binata na, pakita niya naman yung pagiging tatay niya. Kasi marami naman siyang naging anak eh. Nakita ng anak ko, bakit ganun, mami? Bet sila Kuya Dodong, sila ate, hanggang ngayon mahal na mahal ni daddy. Bet ako, di ba pila sa magulang, nakakasakit yun. Ang tagal ko na nahimik eh. Tapos ngayon lumalaki na anak ko. Nagtatanong hindi man lang niya maibigay yung approach lang. Kahit ba, sige, alisin na natin yung galit. Yung galit sa amin isa't isa. Ako nga pinatawad ko siya eh. Ba't ako hindi niya ako kahit para sa anak namin, di ba? Kasi malaki na siya eh. At saka nagre-rebelde ang anak ko kasi ako yung kasama. Tapos sasabihin ng anak ko, bakit ka nagganon sa daddy mo? Mami, nagre-rebelde ako kasi sama-sama na loob ko kay daddy. Gusto ko matulog sa kanya, ayaw niya ako patulugin. Wag daw ako matulog. Bakit sila pwede doon sa bahay nila? Yun yung mga ganon na ang tagal kong tiniis. Tapos ngayon sabi ko, ay sige anak. At nga sabi ko, ano ba, ayoko ikulong si daddy. May ako dyan yung birthday niya kasi that time wala na akong work eh. October lang yan. Wala na akong work, may work ako. Meron sila sa akin, hindi po pwedeng. So hindi nagkukulang yung bata na nag-effort siya. Parang ako yung naiiyak. Kasi ma'am, binata na siya, nagbibinata na siya. Tapos nakita niyo yung mga kapatid niyang binata, then anak din ang daddy niya. Hindi siya ginanon, hindi sila ginanon. Sabi ko, pag nakatabi yan sa akin, sabi ko, sige, ganun lang, yan mo na, mami. Kasi may ninong-ninungan niya, ninong ko na lang, daddy ko. Ngayon, yung mga ganyan, na ayokong kalakihan niya, nagtumasama ang loob niya. All the more na kailangan natin talaga yung intervention ng Social Welfare Office. Ma'am Marines Soliman, yan. Diyan po na, parang ako rin kailangan ko na intervention. Diyos ko, sandali. Nagulat lang kasi ako dun sa sulat ng bata dun sa ano. And wala, deadma yung reaction ng ano. Wala pong reply si Sir Rodolfo dito sa... Alam ni Sir Rodolfo na tumatawag kami kasi na-contact namin siya kanina. Pero ito po, pinapakita namin na patas dapat dito sa Wanted sa Radyo. Bukas po ang tanggapan ng Raffy Tulfo in Action para kay Sir Rodolfo de la Cruz Jr. Sir, ipapatawag po kayo ng Municipal Social Welfare Office. Yun muna ang gagawin natin, ma'am. Sige. Okay? And then after that, then we can file the case.
kung wala talagang pagtugon. Hindi namin maayos doon. Oo. At kahit kung kunwari magkapirmahan kayo, pag hindi niya tinupad yon, then kakasuhan. Yes. Okay? So ayaw talagang sumagot ni Sir Rodolfo de la Cruz, although nakausap na ng ating investigador yan kanina, ha? Nakausap na. Anong grade na po ng anak ninyo? Sa ALS ko nga lang po yan kasi nga stop nga siya sa ano. So alternative learning system. Pero dapat ano na po siya, nasa grade 7. Okay. 7. Yun pong mas nakakatanda niyang half na kapatid. Ilang taon 18 naman? 18 po. 18. So maayos naman sila. Opo, yung daddy niya sa una, medyo, yun yung ninong niyang tinatawag. Okay. Yung So, una yun kong yung- husband, oo. yun ang tumatayo talaga sa kanya. Na ama. Suppose naman ngayon matanda na, naawa na rin ako. Stop Naghahanap. ka na. Oo, Naghahanap. stop. Oo, naghahanap kasi si bunso ng talagang tatay. Ayan si Ma'am Marines Suliman ng ating MSWDO. Wala po yung kaso na nahahawakan na hindi nabibigyan ng solusyon. Yun. Lagi po nating nilalapitan yan. Kaya tiwala po kami kay Ma'am Marines Suliman. So, dun muna namin kayo i-refer. Sige. And then we will follow through po dun sa Thank kaso. you, Dorn. Thank you, attorney. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay.